Sa nakaraan nating video, ay natapos tayo kung saan ay nagtungo ang ating bida sa isa pang council elder upang kuhain na isa sa mga titistigo sa kanya bilang isang vice lord. Nagtataka naman si Yuwon sa sinasabi nitong taong walang pangalan, sa isip naman ng 10th Guardian na kung hindi ba nito alam ang tungkol sa tao na iyon, dahil sa tingin nito ay walang dahilan upang ang taong iyon ay ituro ito sa kahit sinong walang kaugnayan sa Sword Demon Clan, ngunit alam nito ang patungkol sa True Demon Sword. Ang pagpapawalang bisa nito kanina lamang ay hindi posible kung hindi nito alam ang patungkol sa kabuuan ng True Demon Sword. Sa isip naman ni Yuwon na ang 10th Council Elder ay walang alam patungkol sa secret book ng Demon Sword, kaya naman sinabi nito sa kanya ng ating bida, na tatanungin niya ulit ito kung saan nito natutunan ang sword technique na ito. Sinigawan naman siya nito at sinabi na ang True Demon Sword ay ang teknik ng Sword Demon Clan, kaya naman siya ang magtatanong nito sa kanya, kung papaano niya itong nalaman. Sinagot naman siya ni Yuwon na kung hindi ito nagkakamali ay ang True Demon Sword ay ang teknik ng Sword Demon, bukod pa doon ay hindi ito parte ng Sword Demon Clan. Galit naman ito sa sinasabi ni Yuwon at napapasabi na paano nito nasasabi ito sa kanya, kaya naman ngayon ay magpaalam na ito sa kanyang buhay, dahil puwersahan na lang niya itong aalamin mula sa kanya, at agad naman niyang sinugod ang ating bida. Sa isip naman ni Yuwon na dapat ay alam nito na hindi nagagana sa kanya ang True Demon Sword, kaya naman ay saan ito kumukuha ng lakas ng loob at kumpiyansa. Nang papalapit na ang atake sa kanya ng 10th Council Elder, ay agad naman niya itong sinalag, at nakipagsabayan sa atakeng isinasagawa ng Council Elder sa kanyang harapan. Habang nakikipagsabayan ng atake si Yuwon ay may napansin ito, dahil ito ay ibang-iba sa True Demon Sword na alam niya, dahil ang mga kahinaan nito ay napunan na. Masaya namang sinasabi ng Council Elder sa ating bida na tignan na lang nila kung gaano katagal na balak itong salagin ng ating bida. Ngunit hindi naman nagpatinag dito si Yuwon, sa ginagawang pagsalag ni Yuwon sa atake nito ay kitang-kita naman na nahihirapan ang Council Elder na makapagbigay ng pinsala kay Yuwon. Sa isip nito ay gaya nga ng kanyang inaasahan, ay natutunan talaga nito ang True Demon Sword, matapos ay agad naman na itong umatras sa ginagawang pag-atake kay Yuwon. Sa isip nito na nais niya pa sanang itago ito upang gamitin sana sa dalawang clan leader na kinaiinisan nito. Bigla naman nagtaka si Yuwon sa nakikita nito sa Council Elder at namumukhaan niya ito. Nang agad na sinugod na siya ng Council Elder, nag-umpisa naman na ang ating bida na salagin ang mga ito. Habang nagpapatuloy sa ginagawang pag-atake ang Council Elder, ay kita dito ang pagkainis dahil sa nahihirapan ito sa sitwasyon niya kay Yuwon. Sa nakikitang ito ni Yuwon, ay may masayang ekspresyon naman ito at sa isip niya na pati pala ang parteng ito ay nagawa din niyang my master. Nagtataka naman si Wang Hul sa nakikita nito, dahil ang mga sword movement nito ay kaparehas ng 7 Demon Sword. Nagugulat naman dito ang Council Elder dahil sa hindi lamang nito alam ang patungkol sa True Demon Sword, ngunit pati ang ganitong sword movement ay alam din nito, at nang may napansin naman ito, dahil ang sword movement nito ay kaparehas ng kanyang alam ngunit, ang pagkakaayos at ang kung paano nagpapatuloy ang teknik ay totoong iba, at sino naman kaya ang taong ito. Dahil dito ay sinagawa na nito ang kanyang atake kay Yuwon, ngunit matagumpay lamang niya itong naiwasan, ngunit nabigla naman ito dahil nagawa siyang makontra nito. Kaya naman ay naghanda na si Yuwon ng atake patungo sa 10th Council Elder, at matagumpay naman niya itong naisagawa upang magresulta sa pagkakatapon ng kanyang hawak na espada. Habang ito ay nagpapaikot-ikot sa ere ay sinugod ito ni Yuwon bilang ang kanyang pangwakas na pag-atake dito. Gulat naman dito ang Council Elder sa nakikita nitong paparating na atake sa kanya, kaya naman ay napasalag na lang ito, ngunit sa nangyari ay napabagsak na lang ito sa sahig. Nang makatayo ay agad itong tinutukan ni Yuwon ng kanyang sandata, at tinatanong kung nais pa ba nito na magpatuloy pa. Sa isip naman ng Council Elder na siguradong sigurado siya, na ang sword technique nito na isinagawa, ay kaparehas sa teknik na nakita niya sa taong walang pangalan.
Kaya naman ay tinanong na ito ng ating bida kung sasagot na ba ito kung saan niya natutunan ang mga ganitong mga sword technique. Mariin naman na sinabi nito na hindi niya maaring sabihin ito, at kung gusto ng ating bida ng kabayaran sa kanyang pagkakatalo ay handa itong maputulan ng kanyang braso at ibigay dito. Sa isip naman ni Yuwon na sa nakikita nitong pagiging matigas ng council elder na ito, ay mukhang konektado ito sa tao na sinasabi niyang walang pangalan, kaya naman ay ano na ang gagawin niya sa sitwasyon na ito. Kaya naman ay sinabi dito ni Yuwon na may boss sila ng usapan, dahil ang gusto lang nitong malaman ay kung may relasyon ito sa Sword Clan o ng Dark Clan. Naiinis naman itong sinasabi kay Yuwon na kung anong relasyon ba ang tinutukoy nito. Sinagot naman ito ni Yuwon dahil ang mga ito at siya ay hindi maganda ang relasyon sa isa't isa. Napatanong naman ito dito kung siya ba ang ikapitong Young Master ng Demonic Cult. Sabi naman ni Yuwon dito na mukhang kilala na pala siya nito. Sabi nito sa ating bida na ilang beses na itong nababanggit sa mga pagpupulong nila dati ng mga council elder noong siya ay isinilang. Sa isip naman nito kaya ba niya ito tinanong siya kanina ng ganun ay upang malaman kung kaanib ba siya ng dalawang clan na ito, at mukhang di sila nagkaintindihan dahil sa kanyang init ng ulo. Kaya naman pagtayo nito ay sinabi niya kay Yuwon na maaring may relasyon nga siya sa mga ito, at ito ay isang hindi tinadhanang magandang relasyon. 500 taon na ang nakakalipas, ang Sword Demon ay may 3 disciple. Si Mujurang, Yu Hongsu, at Qiang Qian, dahil ang Sword Demon ay naglaan ng sobrang katapatan sa Heavenly Demonic Cult sa kahit na ano paman, ay nagplano ito na kuhain ang pinakamagaling lamang sa 3 bilang isang Demon Sword Disciple, dahil ang Demon Sword Clan ay may tradisyon na pagpapasa ng teknik sa iisang tao lamang. At mula doon ang 2 natitira ay magsisilbing bantay para kay Qian Muhua, na Lord ng panahon na iyon. Ngunit, si Qiang Qian at Mujurang, na nagpamalas ng sobrang talento ay naging mga ambisyoso, at nagplano na pakasalan ang Lord sa pamamagitan ng paggamit sa suporta ng iba't ibang mga mid-sized clan. Sa sobrang galit at pagkadismaya dahil sa kanilang mga naging aksyon, ang Sword Demon ay inabandona ang lahat ng mga kandidato para sa kanyang magiging disciple, at naniniwala na ang kanyang katanyagan ay nagresulta lamang sa kanyang mga estudyante na mag-ambisyon ng mga maling bagay. Dahil sa dalawang ito ang kanyang ninuno, Yon Hongsu, ay nauwi sa pagkakahuli sa isang labanan ng mga ito, at nagpupumilit na ipagpatuloy ang lahi ng Demon Sword Clan. Ngunit kahit na ito ay ipinatapon na, ay hindi pa din ito nakalimutan ang Sword Demon, dahil sa ang Sword Demon ay hindi nakapili ng opisyal nitong disciple bago ito namatay, ang lahi ng Demon Sword Clan ay dito na din nagtapos. Pagtapos nito ang kanyang ninuno ay nagtayo ng panibagong Demon Sword Clan at itinalaga ang kanyang sarili na tagapagmana ng Sword Demon. Ngunit hindi ito kinilala ng mga council elder dahil sa kanyang pagkakatalsik. Bukod pa doon, ang council elder na hindi kinilala ang kanyang ninuno, ay kinilala ang Sword Clan na itinayo ni Qiang Qian at ang Dark Clan na itinayo ni Mujurang, na tagapagmana ng Demon Sword Clan. Ang kanyang ninuno ay nagprotesta ng may sobrang galit habang sinasabi na hindi niya ito matatanggap, ay nauwi sa kanyang pagkakakulong ng 10 taon sa pag-iinsulto sa mga ito na sa panahon na iyon ay parte na ng pamilya ng Lord, at nang ito ay mapakawalan, ang dalawang clan ay mas naging malakas pa para sa kanya upang may magawa pa. Sa galit, ang kanyang ninuno ay itinayo ang Hazy Demon Sword Clan upang maitama ang lahat, at mayroon itong 3 kahilingan. Ang una ay makuha ang pagmana ng lahi ng Demon Sword Clan at maibalik ang nawalang dangal ng Sword Demon. Ang ikalawa ay ang tuluyang maibalik ang Sword Demon Technique, ang True Demon Sword. Nagtataka naman dito si Yuwon, dahil kung ito nga ay ang True Demon Sword, ay alam na nito kung bakit halos 500 taon pa ito bago na isaayos. Ngunit hindi nito na ipaliwanag kung paano nito nalaman ang 24 Demon Sword, na ginawa matapos na labanan ang Blade God at magawang maanalisa ang Destructive Sword Technique. Dagdag pa nito na ang ikatlo ay ang katapatan sa Lord ng Demonic Cult, gaya ng hinihiling ng Sword Demon, upang makalaya ang Demonic Cult sa mga mapagsamantala, gaya ng Dark Clan at Sword Clan.
Naintindihan naman ni Yuhun ang lahat at ito ay kagaya ng sinabi sa kanya ng Left Guardian, na ang mga disciple ng Sword Demon ay mga ambisyoso, ngunit mayroong isa sa mga ito ang naghangad na mapunan ang kagustuhan ng Sword Demon, at nagawang maipasa ang kanyang hangarin sa kanyang lahi, at nasupresa siya sa katapatan ng mga ito na nagtagal ng 500 taon. Kaya naman ay sinabi dito ni Yuhun na ang Hazy Demon Sword Clan pala ang tunay na tagasunod ng Demon Sword Clan. Di naman ito makapaniwala dahil naririnig niya mula dito ang kung ano ang ninais ng kanilang clan sa loob ng mahabang henerasyon. At di nito alam kung gaano katuwa ang mararamdaman ng kanyang ninuno kapag narinig nila ang ganito. Kaya naman ay sabi ni Yuhun na nais nitong humingi ng pabor sa 10th Council Elder ng Demonic Cult at agtunay na tagasunod ng Demon Sword Clan, kung maari ba itong maging testigo para sa kanya upang ito ay makaakyat sa pagiging Vice Lord ng Demonic Cult, at kapag naging testigo ito sa kanya, ay ipinapangako nito na ang 6 na major clan ay hindi na magagawa pang makontrol ang buong Demonic Cult. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Napapatanong naman siya kung magagawa ba ito ng ating bida, at kung ganun lamang ito kadali upang sabihin, ay matagal na sana itong nagawa. Nang bigla namang sumingit si Haobong dito at sinasabi na ang kanilang pinuno ay hindi nagbibiro, dagdag pa nito na ang Poison Clan ay tuluyan ng nabura, at ang mga miyembro ng Dark Clan na sumugod dito kasama na si Lady Mo ay napaslang. Sa sinabing ito naman ni Haobong ay gulat na gulat ang 10th Council Elder at napapatanong kung totoo ba ang lahat ng mga sinabi nito, at tumanggo naman dito si Yuhun. Sabi nito sa Council Elder ay magiging diretsyo na ito sa kanya, na kapag nangako ito ng katapatan sa ating bida ay tutulungan niya itong maging opisyal na tagapagmana ng kagustuhan ng Demon Sword. Nagtatanong naman ito kung ano ang gusto nitong sabihin sa kanya, kaya naman sabi ni Yuhun dito na ang sinasabi niya ay opisyal nitong ipapasa sa kanya ang Sword Demon's martial art. Nagalit naman ito sa sinabi ni Yuhun at sinasabi na paano nito magagawa ang bagay na pagpasa ng Sword Demon's martial art. Tinanong naman siya nito kung alam ba niya kung bakit ang Demonic Academy ay itinayo. Ang tunay na layunin ng Demonic Academy ay upang makapag-cultivate ng tagapagmana ng Sword Demon. Ito ay ang kanyang plano kaya naman ang taong magawang makapasa sa ika-6 na pagsusulit ay makukuha ang secret book kasama na ang lahat ng mga teknik ng Sword Demon. Naiinis naman ito dahil sa ginawang ito ng Sword Demon, dahil sa nangangahulugan lamang nito na wala itong tiwala sa kanyang mga naging disciple. Sabi ni Yuhun na mas maganda kung ipapakita na lang niya ang tungkol dito kaysa sabihin pa sa kanya. Nag-umpisa na ngang naghanda si Yuhun upang may sigawa ang mga teknik na ipapakita nito sa 10th Council Elder, at ang una nitong ginawa ay ang True Demon Sword. Nag-umpisa na nga itong isagawa ang nasabing teknik sa harapan ng 10th Council Elder, hindi naman ito maiwasan ang mamangha. Sa isip niya ay ito ay ang kumpletong True Demon Sword ng Sword Demon. Ang sunod naman nitong ipinakita ay ang 24 Demon Sword, the first technique, na mangha naman dito si Wang Hul dahil sa mas perpekto ito at mas malakas kumpara sa ipinakita nito kanina lamang, napasabi na lang ang council na ito pala ang totoong 24 Demon Sword, at ito ang solusyon sa lahat ng nararamdaman nitong pagkabahala. Nagtaka naman si Moonju sa sunod na ginawa ng Council Elder, dahil bigla itong umupo upang mag-meditate. Sa isip naman nito na ang bagay na hindi nito maramdaman kahit papagbuhusan niya ito ng lahat ng kanyang panahon, ngayon ay malinaw na para sa kanya, ang tunay na hangarin ng Sword Demon. Nang bigla naman itong nagpalabas ng mga kakaibang aura sa paligid, sabi ni Wang Hul na ito ay ang 5G unification. Sa isip naman ni Yuhun na nagkaroon ito ng pagkaunawa na kailangan upang maging true Grandmaster, ganito din kaya ang nangyari sa kanya sa Demonic Library. Nang bigla naman may umatake sa 10th Council Elder na agad naman na nakita ni Yuhun, matagumpay naman itong nasalo ni Haobong, at napasabi na ang isang ito ay isang poison dart. Agad naman na sinugod ito ni Wang Hul dahil sa pagkakakita kung sino ang may gawa nito, agad din naman niya itong nahuli, at isinubsob sa sahig. Sabi ni Wang Hul na huwag na itong pumapalag pa dahil hindi na ito makakatakas.
Nagulat naman ito nang pagtingin niya, ay mayroon pa bukod sa hawak nito. Nang bigla naman na may kinagat ito sa kanyang bibig, na nagresulta sa pagkakamatay nito. Kaya naman ay agad niya itong sinabi kay Yuwon, sa lugar naman na kinatatayuan ni Yuwon ay may hawak itong isa pa, nagtataka naman ang isang ito, dahil hindi niya magawa na maisarado ang kanyang bibig. Nang biglang binunot ni Yuwon ang isa nitong ngipin, matapos na matanggal at makuha ito ay inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na magsagawa ng isang defensive formation sa paligid ng 10th Council Elder, na agad naman na sinunod ng tatlo. Kinausap naman ng ating bida ang isang may kagagawan ng pag-atake sa Council Elder, at sinasabi na mayroon pala itong lason na nakalagay sa kanyang ngipin, at mukhang balak nitong magpakamatay gamit ito, at dahil sa kailangan pa nitong sumagot sa kanya ay aalisin nito ang kanyang Nuchi pressure point. Nagtanong naman ito kung sino ang nagpadala sa kanila dito, sumagot naman ito at sinabi na hindi niya maaring sabihin ito sa kanya. Ngumiti naman ito at sinabi na inaasahan na niya ito mula sa kanya, kaya naman ay ibinalik ulit nito ang kanyang Nuchi point. Sabi dito ni Yuwon na hindi nito magawang sumagot dahil sa isa itong espiya, bigla naman itong nakaramdam ng takot sa ating bida. Nang bigla namang binali ni Yuwon ang isa nitong daliri gamit ang chi telekinesis, sabi nito na dahil sa ayaw nitong magsalita ay babaliin nito ang kanyang mga buto isa-isa, at kapag nagbago na ang isip nito ay igalaw lamang nito ang kanyang mga mata ng taas at baba, ngunit sigurado itong hindi siya aamin dahil sa isa itong espiya. Kaya naman ay binali niya ulit ang isa nitong daliri, kitang-kita naman ang tindi ng sakit na nararanasan nito. Habang binabantayan naman nila Hyobong at Moonju ang 10th Council Elder ay may napansin ito na nangyayari sa muka ng Council Elder. Sa isip naman ni Yuwon habang nagmamasid ay isa itong body reconstruction. Maya-maya pa ay may lumabas ditong isang liwanag, nagtataka naman si Hyobong kung ano naman kaya ang nangyayari dito. Nang matapos ay nasilayan nila ang Council Elder na nagbago ang kanyang itsura. Agad naman itong nagtungo sa kinaroroonan ni Yuwon, at biglang napaluhod. Matapos ay sinabi nito, na siya si Yeon Muhwa, leader ng Hazy Demon Sword Clan, at ang 10th Council Elder, ay nangangako ng katapatan sa tunay na tagapagmana ng Sword Demon na si Young Master Chian Yuwon. Namamangha naman ang dalawa sa nakikita nila, dahil matapos ang body reconstruction ay nagmuka itong parang nasa 20 taong gulang lamang. Sabi naman dito ni Hyobong na ang Council Elder yon ay napakaganda noong kabataan nito. Masaya naman dito si Yuwon dahil sa wakas ay mayroon na itong dalawang titistigo sa kanya. Sa isip nito na ayon kay Left Guardian na ito ay may malakas na martial arts skill at ngayon ay isa na ito sa kanyang mga taga-sunod. Sa loob ng Hazy Demon Sword Clan Library, ay agad na nagtungo ang mga ito. Nagagalit naman ang Council Elder dahil ang mga nagtrabaho sa kanya sa loob ng 10 taon ay mga espiya pala, at hindi nito mapigilan ang magalit ng sobra. Nagtanong naman dito si Yuwon kung maari ba itong magtanong kung anong nangyari sa pagitan ng mga ito. Sumagot naman ang Council Elder dito at sinabi na halos 8 taon na ang nakalipas. Isang gabi ay nagpakita ito sa kanya habang ito ay nagsasanay sa kanyang manor. Ito ay nakatago sa maskara, ngunit hindi nito naitago ang kanyang matalinong mga mata, at dahil sa hindi nito hahayaan na may ibang makapasok sa kanyang lugar ay nilabanan niya ito, ngunit natalo lamang siya gamit ang isang teknik. Mula doon ay sinabi nito sa kanya na nagawa nitong maingatan ang True Demon Sword ng maayos. At kung gusto nitong maipagpatuloy ang kasaysayan ng Demon Sword Clan, sa loob ng 4 na araw, sa hating gabi, ay magpunta ito sa tuktok ng Oyun Peak, na nakapwesto sa timog kanlurang bahagi ng Shiwan Mountain, at matapos ng mga salita nito ay nawala din siya kaagad, at dahil sa inibon nito ang kanyang boses ay hindi nito nakilala kung sino ito. Matapos ng mahabang pag-iisip, ay umakyat ito sa Oyun Peak. Hindi nito kayang maipagsawalang bahala matapos nitong makilala ang True Demon Sword at mabanggit ang Demon Sword Clan. Ngunit nang makarating na ito sa tuktok ay may mga hindi siya inaasahan na makita dito. Dahil naghahantay din dito ang leader ng Sword Clan, na si Kyung Bonggi,
at ang leader ng Dark Clan, na si Mujin Won. Ngunit ang pagtataka nito kung bakit ang dalawa ay nandoon din ay hindi nagtagal, dahil ang taong nakamaskara ay agad din na nagpakita. Kaya naman ay sinigawan ito ng clan leader ng Sword Clan at sinasabi na sino ba talaga ito upang tipunin sila gamit ang pagsasabi ng Demon Sword Clan. Sumagot naman ito at sinabi na hindi na nila dapat pang malaman kung sino ito. Nagtanong naman ang clan leader ng Dark Clan kung ano ang itatawag nila dito. Sinabi naman nito na kung gusto talaga nilang tawagin ito, ay tawagin na lang nila itong taong walang pangalan. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.